So yun yung mga way na nakikita ko para mapatipid yung yearly renewal natin sa ating mga sasakyan. Ang mahal ng paprint dito. 20 pesos. Aray ko! Hanap tayo ng iba. Yung pagkatawain ko po sa registrator, ang kayo magbabayad sa tapat ng window G. Siguro mga around, sabihin na natin 1,000 ang natipid natin para sa ating rehistro dito sa LTO Calamba. So, yung dumi ng sasakyan ng isa. Yan, kita nyo. Yan. Pa-arwash tayo. Based sa experience ko guys, medyo malaki yung way of yearly transaction ko kay LTO sa renewal. Kasi usually, doon ako nagpapa-renew ng insurance somewhere malapit sa area nila. Eh, ang laki ng bayad na sa insurance, nasa around 1 to 1.4. Aray ko! So, naghanap ko ng way para makatipid. So, this time, meron tayong nakuha, which is, ayan. So, ayan ay sa website ko lang hinuha yung insurance natin sa may standard. CPTL. Kasi yan yung yearly na kailangan kapag magpaparenew ka. Tapos, after nun is yung emission. Yung emission naman guys, I think subjective na to. Kailangan nyo lang maghanap sa area nyo kung ano yung pinakamurang amount na emission na makikita nyo. So this time, taga Calamba ako. So dito, tuturo ko sa inyo kung taga Calamba din kayo. Dito ako, I think na pinakamura na pina-emissionan ko. So pakita ko sa inyo later. Then after nun is yung checking na ng sasakyan. Sa checking ng sasakyan guys, sa amin kasi sa Calamba, may way. Meron yung parang isang fix na, which is meron dito sa area na to, PIBMC ata kung tawagin yun, na meron na dun, i-check na yung sasakyan, tapos dadali mo na lang talaga yung papeles mo dun sa LTO. Pero this time, ipa-check natin sa LTO para malesan yung bayad. I think maleles ng around 200 to 300 if sa LTO ka mismo magpapacheck. So yun yung mga way na nakikita ko para mapatipid yung yearly renewal natin sa ating mga sasakyan. So guys, sineshare ko sa inyo ito para kahit papaano, just in case na for renewal nyo na yung sasakyan nyo. So ito yung mga consider nyong way para mas makatipid sa renewal nyo. So yun, malapit na tayo. So pakita ko sa inyo yung view ko kung saan din yun. At kung saan ako magpapa-emission. So let's go! Guys, ito yung sinasabi ko. Yan, dyan, sa may PMBIC. Yan, dyan, sa may kanan. And then, ito naman yung LTO, sa may kaliwa ko. Yan, dyan. Then, yan. Das dito naman sa kanan. After natin mapacheck, dito tayo magpapark. So, for now, para ma-maximize natin, kailangan natin pumunta sa emission muna. Tapos, ipapaprint natin yung mga documents na kailangan, like copy ng ORCR. Tapos, yung print ng insurance kasi nga through email lang sinend insurance. So dito, malapit lang to dito. Pagka naman kasi may shortcut sa amin pa LTO eh. So nandito tayo sa may National Road, kakaliwa lang tayo. Ayan, dito lang din siya. Ayan, sa may emission na yan, nakita nyo sa may bandang kaliwa. Ayan. So walang tao. Ang araw ngayon is Tuesday. So, yun. Yan, dito siya. Good morning po. Good afternoon. Magkano? Patras papasok. Atras po. Magkano po pa-mission? 450 po. Okay po. Sige po. So, yun guys. Pagpapasok kayo dito, paatras ha. So yun guys, ORCR lang kailangan ha. So let's go. Eto po. Thank you po. Okay na po. Thank you. Okay na po. Okay, salamat po. Natapos na natin emission, saglit lang. Siguro mga around 5 to 10 minutes lang. Ang araw ngayon is Tuesday, tapos time check uli is 11:45. So, I highly suggest na kapag kayo magpapa-rehistro, tapos taga Calamba lang din kayo, then LTO Calamba kayo pupunta, Tuesday kayo pumunta. Based sa experience ko ha.
at walang masyadong customer. Kasi dito, sometimes, punuan yan. May limit lang yung na-accommodate nilang customer para sa emission. Ngayon kasi, 11 na, na-accommodate pa nila ako. So, ito siya. Yan. Ito yung emission. Approve natin. So, ngayon, pupunta tayo sa may paprintan. Papaprint tayo ng ng standard insurance. May nag-alok din pala dito sa gilid. So, para sa akin, hindi ako nag-ano kasi alam ko naman na yung gagawin. So, sa mga boguhan, pwede kayo mag-passes sa kanila. Then yun, paprint tayo ng insurance. So, check natin. 20 pesos po paprint? 20 pesos po? Aray ko. Magkano po paprint? 20 po. Ang mahal ng paprint dito. 20 pesos? Aray ko! Hanap tayo ng iba. Hindi ako papayag. Diyos ko po, 20 pesos. Ilan yun? 3 yung papaprint natin. So, 60 pesos agad yun. Aray ko. So, hanap tayo ng iba. Kasi, masyadong, parang, hindi ko gusto yung presyo. To be honest. Hindi ko gusto yung presyo na 20 pesos isang per page. Hanap tayo dito. So, nandito ako sa Marine LTO Calamba. Tapos, ang print dito is 20 pesos. So, kung can afford kayo, dito kayo magpa-print. Pero kung nagtitipid nga kayo, minamaximize nga natin yung natin yung printing natin doon tayo sa kung saan tayo makakita. Sasakyan kasi dala natin. So, kailangan makahanap din tayo ng parking. Meron kasi dito malapit sa STI. Kaso nga lang, wala tayong mapaparkingan. So, punta tayo dun sa may bandang City Mall. So, pakita ko sa inyo kung yung way para kahit paano familiar kayo. Malapit lang naman ata dito. Siguro mga around 500 to 700 meters. So, pakita ko sa inyo kasada. So, I think ang per print doon is naglalaro ng 5 to 10 pesos. I don't know. Pero okay na yun. Para kahit paano hindi masakit. Grabe yun guys. 20 pesos talaga. Hindi ako makamove on. Tapos ang colored ay 30 ata. Aray ko. So, dito lang sa may City Mall. Kakanan ka lang dyan. Yan. Yan dyan. So, buenas kahit pa paano. Sagad natin. Yun, nasagad. So, dito. Yan, sa kaliwa. Tara, paprint tayo. Good morning po. Magkano po per, per page? Okay, sige. Black na lang po. Thank you po. So, yun guys. Natapos na tayo sa paprint. So, time check is 11:54. At, yun. Siguro mga around 5 minutes lang kasi naghanap pa tayo ng 5 to 10 minutes. Naghanap pa tayo ng mga paprintan. So, nakasave tayo ng almost kalahati instead of 60 pesos. So, ang nabayaran natin is 30 pesos lang kasi 10 pesos per print. So, I think pwede na. Nakatipid tayo. So, kung tip ko sa inyo, kung kayo ay gusto nyo talaga ma-maximize yung pagtitipid sa ating rehistro, I highly suggest na i-print nyo na yung nakuha nyong insurance dun sa standard insurance na sinabi ko nga sa inyo na yan. So, website na yan. Kasi dyan ko nakuha. Para magkaroon ka nga pala ng insurance dyan, kailangan mo lang i-type yung mga details ng sasakyan mo. So, ang tanong, paano kapag hindi nakapangalan sa'yo? So, madali lang yun guys. Ang gagawin nyo lang is lalagay nyo lang yung nakapangalan dun sa ORCR. Kasi sa GCash, meron din yan. Kaso nga lang, since na yung account mo ay sa'yo nakapangalan, ang makikredit kay GCash yung mismong account mo, kung ano yung pangalan ng GCash mo, yun din ilalagay nilang name sa insurance. So, hindi siya uubra. So, kailangan, kung ano yung nakalagay na pangalan sa ORCR na sasakyan mo, yun dapat yung nakalagay na pangalan ng insurance. Yun yung tingin ko ha. So, correct me if I'm wrong. So, ito yung ginagawa ko sa unit ko para kahit paano wala na rin problema. So, yun yung pakita ko sa inyo yung details ng pipilatan nyo, which is ayan. So, ito din yung website. Bahala na kayo. Pilatan nyo na lang yan. Basic lang naman sa inyo. Madali na yan. Tapos pagka pill out nyo,
punta naman kayo sa emission na pinuntahan natin kanina. Tapos after nyo magpa-emission, dumaretso na kayo dito sa may LTO. Pakita ko sa inyo ha, papasok tayo ng LTO. Kasi papacheck na natin tong unit natin. So let's go! So yan, dito sa kanan. Sa LTO Calamba. So, pasok tayo dito. Kasi alam ko kailangan pumasok muna dito eh. Good morning, bossing. Yes po. Sa may papacheck po. Ano po? May emission na po kayo? Meron na po. May insurance na rin po. Okay, sige. Eto sir, medyo hindi kaya sir. Mahaba lang sir ang pila. Mahaba pa pila. Sige po, okay lang. Tayo ko na lang po dito. So guys, time check is anong oras na? So I think 11:58 at nandito ngayon tayo sa LTO, kaso nga lang medyo mahaba pila. So as you can see, pakita ko sa inyo. Yan. Sa gilid pa yan eh. Papatanong ko sa inyo. Ayan o. Doon sa gilid may mga motor pang nakapila tapos sasakyan. So later update ko kayo kung anong oras tayo masasalang. Kasi ang kailangan lang naman para makapasok ka dito, kasi yung tinanong sa akin kanina ni Manong Guard is insurance saka emission. So complete na tayo dun sa dalawa. So proceed na tayo dito sa checking ng sasakyan. So yun, update ko kayo kung ano oras tayo ma-check. Let's go! So guys, time check is anong oras na? 12:10 at nandito na tayo. Ayan, nakasalang na tayo. So bigyan na natin yung ORCR. Pabuksan ng ilaw guys. Ayan, wiper. Early warning device, meron? Meron po. Okay, sige. Parking na. Parking na po. So, ganun guys. Ganun lang kabilis. So, ang chinek, ito yung mga dapat yung ulitin ko lang. Hindi ko nakuha ng video eh. So, pagdating niya dito, meron si kuya na matagal na yun eh. So, ewan ko, natanong sa camera, naka-face mask naman siya. Ang mga chinek is, buksan daw lahat ng ilaw. Tapos, after nun, hazard. Then, after ng hazard, tapak ng preno. Pagkatapak ng preno, tinanong kung may early warning device. So, napaka-importante nun guys. I think basic na yon na dapat meron ka. So, wait lang. Dito tayo magpa-park. So, okay kuya. Kuya, pag-alis na lang. So, yun. So yun guys, paglabas na lang tayo magbayad. Baka madoble. So may hinahanap akong parking nga, sakto. Talagang swerte eh oh. Dito sa slot to. So Tuesday kayo pumunta guys ha, pagka kayo ay magpaparehistro. Kasi Tuesday talaga para sa akin ang walang masyadong pila na. Kayo pupunta ng Monday. I think pag Monday yan ay ang daming pila niyan. But anyway, yun nga, ang tinanong is early warning device. So, kailangan meron kayo nun guys. Kasi basic yan na dapat meron ka. Lalo na kapag nasiraan ka sa sasakyan. Wait lang, yung camera ko nagalaw. So, yun. I think, after nun, parking na. Proceed tayo ulit kay kuya. Tanong natin kung anong gagawin. So, lakad lang tayo papunta doon. So, dino-document ko sa inyo guys para kahit papano may guide kayo kung ano yung gagawin nyo pagka kayo magpaparehistro, especially sa mga bagong kuha lang ng sasakyan, lalo na kung second hand mo nakuha yung sasakyan mo. Ito yung guide sa'yo. So, sana makatulong. So, punta na tayo doon. Let's go! Time check is 12:25. Time check is 12:48. Yan po tatawain ko po sa registro to. Doon kayo magbabayad sa tapat ng window G. Doon kayo pipila. Pagdating sa tapat ng window G, pumunta kayo doon. Kayo yung tawag ng cashier. Window G. Yes po. Zero. Claro. Time check is 12:56. Tatawag na yung pangalan natin. Yun lang ba kailangan?
Ay, sorry. Yung Doji daw. Ma'am, pwede Gcash? Cash lang. Wala akong 300. Withdraw muna po ako. Balik na lang Okay ako. po. 1,610 po? Yes. So guys, ito. Good afternoon po. At eto na po. 105. Okay na po yan. Okay na po. Salamat po. So, 1,600 guys. Ang next na due date natin is 2026 na. So, yun. Pa-car wash na tayo ngayon. Chip, magkano? Motor pa? Sasakyan po. Barbie? 40 po si. Thank you. So, ito yung ticket ng 4 wheels. Yan. 40 pesos. So, guys, pasensya na sa sasakyan ko ha. Madumi. Pero malaki-laki ang natipid natin. I think, nakatipid tayo ng mga around sabihin na natin 600 tapos 300 din sa checking. Kasi tapos 450 lang din dun sa may emission. Na usually I think mga naglalaro ng around 500 to 600 yon. I don't know. Correct me na lang if I'm wrong. So ang total ng ginastos natin para sa pagpaparehistro ay sabihin na natin eto siya 2,708. So breakdown lang natin guys ha para may idea kayo. Yung 618, yan yung sa insurance. Yung 450, ito naman yung sa emission. Tapos yung 30 pesos, ito yung pinaprint natin ng 3-page. Yes. Then itong 1,810, ito naman yung 1,610, ito naman yung bayad sa LTO. Then meron pa pala plus 40 pesos. Yung 40 pesos is yung sa parking, which is ang total is 2,748. So, pwede na guys, as in. Actually, siguro nakatabi tayo ng mga around 600 plus, sabihin na natin, sa insurance. Kasi usually 1 to 1.4 dito. Tapos, 300 na din para sa checking. Kasi doon sa PIMBC, I think may bayad doon. Correct me na lang if I'm wrong. Kaya dito ako dumiretso na sa may LTO. Tapos, I think that's it. That's it ang natipid natin. Sa emission na din, I think nakatipid tayo ng mga around 150 pesos kasi doon mura talaga 450 pesos. So, siguro mga around sabihin na nating 1,000 ang natipid natin para sa ating rehistro dito sa LTO Calamba. So, next start tayo ay I think mga around 11:30. So, time check is 1:09. So, siguro mag-alat na lang kayo ng 2 to 3 hours para sa rehistro. Then, pumunta ako mga around 11. Nakarating tayo dito. So, 2 to 3 hours guys, allotted time nyo para matapos yung rehistro nyo dito sa LTO Calamba. So, yun. So, ngayon, magpapa-car wash tayo. So, tuturo ko din naman sa inyo. So, pwede nyo na i-skip guys dito sa video na to kung hindi kayo interested sa pinagka-car washan ko. Pero, if ever na continue nyo, maraming salamat sa panonood. So, ito yung status na sasakyan natin after ilang weeks sa ata. I think 2 to 3 weeks na hindi tayo nagpapa-car wash. So, ito siya. Pakita ko sa inyo. So, pasensya na makalat guys ha. So, ito yung mga documents na So, ito yung mga documents guys sa mga meetings ko. Then, yan. Yung mating. Tapos yung car for exhibition natin nandito. Kasi, nilagay ko na dyan para matik ilalabas. Baka kasi tanongin ng LTO. Tapos yung early warning nating device, nandun sa ibaba ng sasakyan. So, ito yung mga mating natin. Ayan, nandumi guys. So, yan. Pakita ko sa inyo. Then, ito yung early warning device. Ayan. Ito siya. Isang dilaw, saka pula. Tapos andun natin yung pang change tire natin. Ito yung tools.
Then ito yung, ayan, status na. Puro dumi. Tapos tinanggal ko yung upuan guys kasi ito ay nabababa. So kapag naglalala-move tayo, binababa natin yan. Tapos ito yung likod. Ayan. So medyo madumi guys. So may mga balibo pa ng aso. Paikutan lang natin. Ito yung dumi ng sasakyan guys. So. Yan, kita nyo? Yan. So, pa-car wash tayo. Ikutan natin. Nakita nyo ha, puti pa kaya madumi talaga. So, yun yung status ng ano natin, sasakyan. Kailangan natin magpa-car wash. Pa-car wash muna tayo guys. Kawawa naman to si Elsie. Sabi niya, pinagawa mo nga ako, hindi mo naman ako nililinis. Mamaya magtampo na naman. So, yun. Pa-car wash na natin to. Let's go! Magpapa-car wash pala tayo doon kay Master Nick. Kung familiar kayo, sa may Letran siya malapit. So, bakit gusto ko doon? Kasi sa lahat ng pinagka-car washan ko, ito yung parang na-feel ko na talagang okay sila mag-car wash. Para sa akin, ha? At the same time, meron kasi silang parang pahingahan doon sa mga customer nila nag-aantay. Like, may lobby sila. Then, yung lobby nila, nagtitinda ng mga drinks. Mga frappe, ganun, juice, anything. So, habang nag-aantay ka, pwede kang mag-chill-chill lang doon. So, mura lang naman din yung mga drinks sila. Naglalaro ng around 100 to 150. Which I think pwede na. Ginawa natin tong way na to para kahit papano yung extra ibabayad sana natin sa iba, sa insurance, eh pwede na natin i-consume dito. Like, pa-car wash natin, or bilhin din natin ng drinks, di ba? So, dito natin siya ilalagay. Saka, ayun. Saka nagbabalak na rin akong guys, magpapalit ng one RFID. So, para hindi na dalawa yung niloloadan ko, easy trip saka auto sweep. So, this time, papalit tayo since nandito naman na tayo sa labas. So, parang killing two birds in one stone na. Then, ilagay natin siya sa another content para kahit paano may guide kayo or idea kung paano siya chine-change sa kung gaano katagal, tapos ano yung mga requirements. Pero I think ang requirements lang yan is ORCR lang din. So basic requirements ng mga sasakyan. So yun. Let's go! Guys, nandito na tayo sa Letran, malapit. So guys, nandito na tayo sa may Letran. Yung Letran ay nandito sa kaliwa natin. Ayan. So diretso lang kayo dito. So may parang subdivision dito. Then kung tanongin kayo nagbabantay, sabihin nyo papa-car wash lang kayo. Pero usually hindi naman nagtatanong na to. Diretso lang. Ayan. Wala rin naman nagbabantay. So yun. Siguro mga 200 meters na lang after natin dun sa ano nila, gate nila. Tingnan natin kung marami nagpapa-car wash. Sana wala kasi patay na araw naman. Mga hindi ganun ka-busy. Ayun, meron ako nakikitang sasakyan dito sa may bandang kaliwa. Yan, Master Nick Auto Detailing. Oy, wala. Tayo, pa-car wash tayo. I-car wash na natin yan. So, time check is 1:25. So, let's see kung gaano katagal.
ayun guys, at natapos na tayo. Time check is 2:28 as you can see in the video. Ngayon, okay naman para sa akin, kaso gumastos tayo ng 180 tapos 140 sa drinks. Aray ko. Tapos this time, pupunta tayo dun sa may Mitsubishi. Kasi yung unit natin is may recall. So 2013 pala ang model ng unit natin. So minmaximize natin yung araw natin ngayon. Kumbaga, kasi nag-start tayo, I think mga around 10, umalis tayo ng bahay. Kasi ang goal ko talaga kapag lumalabas ako, personally kahit merong 3 pataas, akong inaasikaso. Kasi kung isa lang, parang nanghihinayang ako. So ako hanggat maaari, kung may personal akong transaction, like nito kanina, LTO. Pangalawa, itong car wash. Pangatlo, itong sa recall. Pag sinabing recall guys, nakita ko tong recall na to nung nagpa-maintenance ako sa casa. Yung bagong bili ko tong unit na to. Then, meron silang nakapaskil doon na Mitsubishi Hatchback 2013. 2013 nga pala yung unit natin. Ngayon ko lang din naalala. So, ayun. Ngayon lang din ako nakapunta. Baga kasi ngayon lang din tayo nagkaroon ng parang free time. So, last time, inasikaso natin yon, pumunta tayo doon. I think 2 weeks ago pa. 2 weeks ago pa yon, nagpunta ako sa may mismong casa dito sa Mitsubishi. Then, upon sabi nila is 2 weeks daw darating yung yung parts kasi orderin pa daw sa planta. Ngayon, punta tayong Mitsubishi Calamba dito somewhere malapit sa may turbina. Check natin kung nandito na yung parts. Kasi ang tagal na nun magto 2 weeks na rin So kasi ang sabi ni ate, pinakamatagal na daw yung 2 weeks. Tapos text na lang daw niya ako. Hanggang ngayon di pa niya ako tinetext. So punta na lang natin. Para kahit pa paano tayo, all goods. Kumbaga hindi na natin siya iniisip, ganun. Yung recall nga pala na nakuha natin is yung speed sensor. Speed sensor ang nakalagay. So, mamaya pakita ko sa inyo pag nandun na tayo sa parking. I think, hindi ko alam kung na-picturean ko siya. Pero sabi niya is speed sensor daw, saka e-tax reprogramming. So, sabay na daw din gagawin yun kasi in-offer ko na yung e-tax reprogramming gawin na nung pumunta ako. Kaso sabi niya, nung pag-ano na lang daw, pagka punta natin ng after 2 weeks para isang anuhan na lang daw. Sabi ko, okay, sige. So, ayun, punta natin. So, ako, update ko na lang kayo kung anong oras ako makapunta doon, saka ilang minutes ang itatagal. Ilang minutes ang i-consume ko para lang matapos yung recall nitong unit natin. So, again, ang unit natin is 2013. Tapos, ang ipaparecall natin is yung speed sensor, saka e-tax reprogramming. So, let's go. So, kung 2013 ang unit mo, might as well dalin, tapos hatchback din, I highly suggest na dalin mo dun sa may mismong kasa na pinakamalapit sa'yo para kahit pa paano mapalitan yung dapat palitan sa unit mo. So, let's go! So, guys, nandito na tayo sa may Mitsubishi Calamba. So, kakanan na tayo dito. Walang parking. Wait, meron sa customer. Yan. Customer lounge. Ganda ng Mitsubishi Calamba dito. Grand Canyon Mitsubishi. So, tara. I-follow na natin yung ating concern. So, ito nga pala yung recall na sinasabi ko. Pakita ko sa inyo. So, ito siya. Wait lang. Yan. Mirage Hatchback. Yan yung nakita ko sa posting ng casa. Tapos, ang gagawin ay itong door checker replacement hindi applicable sa unit ko kasi chinek nila yung warranty booklet ko, tapos chinek nila, then wala naman daw. I think okay naman, I don't know. Then yung wheel speed sensor replacement, yan yung papalitan, saka e-tax reprogramming. So ito yung gagawin. So pakita ko lang sa inyo as a whole. Yan. So asikasuhin na natin to. Let's go. So yon guys, medyo sablay tayo ngayon. Akala ko po-proceed to. As you can see, sabi ni madam, dapat kakarating lang daw ng item. Then puno sila ngayon kasi nga mag-Holy Week, I don't know. So ang available schedule nila is after Holy Week na. So ang date ngayon is
October 28, then ma-schedule tayo after Holy Week na. So, I highly suggest guys, if ever na magpapaganto kayo, if ever na ganto yung unit nyo, then ganto din yung recall nyo, pumunta kayo, o baga mag-follow up kayo after 2 weeks. Kasi nung pumunta ako, I think October 17 yun, tapos ngayon is October 28. So, I think 2 weeks na ang nakapilipas sa Aerono, 10 days or 11 days ago. So, pinalo up ko. Then, upon checking, puno sila na schedule ngayong week. Then, may schedule tayo ng after Holy Week na. So, advice din sa akin ni ate na morning yung kasi may road test pa yun, etc. So, I think magtatagal yun. I don't know. So, let's see ha. Kasi last time na experience ko dito sa casa nung nagpa-PMS ako. Tumagal na mga around 3 to 5 hours yung pag-aasigaso dun sa may Santa Rosa. So, check natin dito sa may Mitsubishi Grand Canyon Calamba kung ilang oras ba ang iko-consume natin. Sa next vlog na lang natin to, I think, gagawin. Kung ilang oras yung susunugin nating oras para lang matapos tong problema na recall kay LC o yung pangalan ng unit natin na Mitsubishi Hatchback 2013 year model. So ngayon, since wala tayong transaction, papalit naman tayo ng sticker. So kuhanin ko lang yung natin, yung CR kasi kinuha nung LTO ang binigay lang yung OR. So papaprint na naman tayo. So kaya pagpapapotocopy. So let's go. So time check is 2:46. So update ko na lang kayo. I-end ko na yung video na to. I-different content natin yung recall sa yung pagpapadikit ng sticker. Kasi different topic siya. So for now, mag-stop muna tayo dito kasi ito na yung naabutan natin. So next after nito, next upload natin, I think yung pa-sticker kung gaano katagal, ilang oras mako-consume. Tapos yung next content naman is yung sa recall, kung gaano katagal, saka etc. Kung nag-enjoy ka sa mga gantong vlogs, huwag mong kalimutang mag-subscribe. Ayan, para tuloy-tuloy ang pag-edit natin. Again, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Ito na yung pinakahihintay nyo. Na naman. Ciao! Maraming salamat sa panonood.